Welcome to my channel, Glecious TV. This time, gumamit po ako ng improvised na pandilig kasi nasira na yung aking pandilig na sprinkler na binili sa Unitap na halagang 250. So, to less expense, naghalap na lang ako ng galon, tapos pinutasan ko ng soldering iron yung pinaka ilalim niya para gawing pandilig. Now, magpo-pruning po ulit tayo ng ating mga ornaments para i-reshape siya at maging maganda ulit sa paningin. Kasi yung area pong ito, medyo lumago na ulit kasi napabayaan ako na ulit siya ng ilang days or weeks kasi marami pong trabaho. So, ganito po, gagawaan natin po ng circle na shape lahat. Kahit wala po siyang wiring, so kayang-kaya naman siya. Kasi yung iba po na gumagawa ng wirings na circle ang shape tapos iminomold po dito para po pag nag-pruning sila is circle na circle po talaga yung kanilang kalalabasan. Pero ako, hindi na po gumagamit ng wirings na yun kasi sayang naman yung expense para doon. So, ito na po yung aking bromeliad na retatus. Marami na siyang pang-propagate. So, ire-repat po natin siya para mas mabilis siyang lumaki at mas kumanda siya. Tapos, umanak na rin para mas lalo dumami. Ito po yung aking melon sa sako para may pang merienda rin tayo. Hindi lang puro ornaments. So, kukompletohin natin ang permaculture. Tapos, yung ito, ginawan ko po siya ng DIY na drip irrigation with citronella dip para yung scent niya is maano to sa halaman. This one po is curry plant na bigay po ng ating kaibigan Sir Boy. Thank you po.
na-burn po natin kanina ay yung tinatawag na T-ornaments. Ito yung ginawa natin circle kanina. Ngayon naman, ito naman po tinatawag na pandakaki. So, sila yung mga sinishape na plants. So, kung magti-trim po kayo, uunahin nyo po itong mga nasa large stems. So, kailangan mo na siyang i-clearing para makita kung saan part magti-trim ng circle. So, sa dulo tayo magti-trim ng circle. So, dito sa mga kailangan mo na linisin para makita yung pinaka niya, branch para magmukha siyang bonsai. So, ito pong part na to, halos dikit na siya yung dalawa. So, kailangan silang paghiwalayan para makita yung view ng circle. Kailangan yung gagawin yung circle is apart. So, tulad po dito, yan. Kasi pag hindi nyo po siya pinaghiwalay, hindi po masyadong mapapansin yung kanilang formation na maganda. Dapat kasi lahat ng anggulo is makikita yung form ng circle saan man kayo tumingin. So, kailangan magkakahiwalay siya. Ito na po yung ating nireshape na pandakaki plant. At ang ating nireshape na tea plant. So, magkatabi lang po yan. Sa kaliwa is yung pandakaki, tapos sa kanan is yung tea plant. This is the next po. Gagawin natin square. Yan. Yan. Gagawin natin square yan.
So, ito na. So, medyo nalinis natin ng konti. So, gagawin naman natin ng maayos na landscape. So, ngayon dadagdagan naman natin siya ng mga halaman. Mas pinili ko na lang na maghanap ng mga imimix dito na halaman sa paligid doon sa mga natira ko sa nursery kaysa naman sa bumili ako ng bago. So, yun na lang para less expense. So yan, nilagyan ko po siya ng sinunog na ipa para po yung mga pat po nung buhay na halaman na inilagay ko is matakuban para ma-landscape po siya ng ayos at saka isa pa is maiwasan po yung pagtubo ng maraming damo. Alright, diligan na po natin siya para hindi ma-stress yung ating bagong lipat na halaman at saka po kailangan siyang sprinkle ng ayos kasi yung pong kumalat na mga ipa is lumahok doon sa halaman, so maduming tingnan. So kailangan natin linisin pati yung mga bato kasi na anuhan siya ng mga ipa.
Okay, accomplished po ang ating landscaping. Kahit po napakaliit po ng kanyang costing. Napaganda rin naman po natin siya kahit papaano, kahit hindi ganun ganda rin yung halaman na nailagay natin. So, naging presentable pa rin naman po siya. So, from the raw materials po na ginamit natin ng mga bato na nilimot lang natin sa paligid. Tapos, yung pong sununog na ipa na hiningi lang sa gilingan. At pag binibili po ay 20 pesos lang per sako. Tapos, ito pong yung mga ginamit po nating halaman na sariling patubo. Tapos yung mga kahoy na yon na inilagay natin para maging artistic. So, ilimot din lang natin sa paligid. Eto na. Nagutom na po ang ating puritang plantita. So, kukuha muna po tayo ng ating makakain sa puno ng papaya kasi nakita ko hinog na. Ayan, pipitasin na po natin para gawing dessert kasi kakain na po tayo. Okay, magdagdag tayo ng hilaw na papaya kasi kailangan natin ng paggulay mamaya. Yummy, yummy meal time. Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 yummy. Hamburger, hot dog, and fries. This is junk food. Fatty burgers, salty fries. We do not eat junk food. Yummy, 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 yummy meal time.